We're talking to Modi Floranda. He's the National President of Transport Group Piston. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat. Yeah, in summary po, anong tingin nyo yung nangyayari ngayon in relation sa inyong sektor? At anong tingin nyo yung immediate future nitong nangyayari as a crisis para sa transport workers? Una, hirap na yung ating mga drivers, mga operator dahil nga dito sa sanhi na patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos wala nang may uwi yung ating mga driver sa panahon ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada ay nakakapag-uwi na lamang sila ng 300 pesos na kung saan ay paano pagkakasyahin doon sa kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ngayon po ay malaki na yung nawawalang kita ng ating mga driver na napupunta na lamang sa presyo po ng petrolyo. Sir, yung 300 pesos, sir, bago pa yan yung pagtaas bukas. Yung panibagong pagtaas, hindi pa yan kasama. Opo, parang bukas po ay merong 20 to 22 Oo, malaki-laki yung pesos doon bukas. Mas malaki yung bukas. Na pag tingnan po natin, mula po January hanggang sa kasalukuyan, ay halos 3,600 pesos na yung aming pong konsumo sa usapin pa lamang ng crudo kung kami po ay nakaka-30 liters per day. Kaya pag tinginan po natin, sa loob po ng 25 days, ay halos 90,000 po yung napupunta na lamang sa crudo na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng ating mga driver at mga operator. Pero dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay ito po'y direktang nawawala. Nakausap na ba ho kayo ng DOTR tungkol dun sa possible subsidies na ibibigay daw sa inyo? At alam nyo ba kung gaano kaliit yan? Gaano kalaki? Una, hindi po kami nakakausap ng DOTR. Batay lamang sa ating monitor, magbibigay daw sila ng 5,000 sa mga driver. Yes, beginning this week. Titingnan natin, makakatulong. Dahil 5,000 yan. Pero pag tingnan po natin, bunga ng epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay halos gagamitin lamang ng isang araw at kalahati yung 5,000 na inialat nila para sumpusan sa subsidiya. Opo. Mr. Floranda, balita ko yung ibang mga kasama nyo. Parang nagpupulig na lang kayo, yung parang nababawasan yung mga jeep Biyahe. sa kalye. Kasi parang naghahati na lang ng kita yung isang jeep. Tama ba yon? Nangyayari yan? Yun na po yung nangyayari mula po noong January na talagang naghahati na lamang yung driver at saka yung operator na pinagkakasya na lamang nila yung kanilang maliit na kinikita. Kaya talagang nagsasaper, hindi lamang yung driver, kundi yung ating pamilya. At siyempre yung ating mga mamamayan sapagkat sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumataas yung mga pangunahing bilihin at hindi na makagabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga driver at mga operator doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya nagkakaroon po talaga ng tendensya na naghahati na lamang kung magkano yung matitra mula po sa crudo. Saka binaba na rin daw yung yung boundary. Yung ibang mga operator daw nagbaba naman ng boundary. Kasi nga daw nakikita naman nahihirapan nga daw yung mga driver. Talaga ba nangyayari yun? Meron na po mga operator na talagang nagpuksa natin na dahil nakuha naman nila yung kalagayan po ng ating mga driver ay sila mismo ay nagbawas ng 100 to 200 doon sa kanilang boundary. Kung dati ay nagpapaboundary sila ng 700, sa ngayon po ay ginagawa na lamang ng 500, kahit pa paano ay may uwi yung kanilang driver. Hindi ba ho nakatulong yung binigay sa inyo ng LTFRB na pag-increase ng inyong fare sa mga jeepney at sa iba pa? Wala pa po yun. Wala pa po yung fare hike. Tomorrow yata mag-umpisa? At parang ang balita namin wala pa. ay parang bukas po i-announce i-announce ng LTFRB kung magkano yung kanilang ibigay na fare hike
Pero sinasabi natin, bagamat ito ay makakatulong sa ating mga driver at mga operator, magkano man yung ibibigay ng LTFRB, ay ito po ay tahatang lalamunin lamang din ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo sapagkat bukas nga po ay may napipinto na 20 hanggang 22 pesos per liter muli ang idadagdag sa presyo po ng diesel. May welcome ho ata kayo sa Huwebes. Tama ho ba? Ano ho yung Ano yung inyong panukala? Ano Huwebes. yung proposal? Anong gusto nyong mangyari? Kanina ay nagkaroon po tayo ng press con. Diniklara na po natin na tuloy na po ang transport strike na mag-start po yan ng March 19. Hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa lahat ng bahagi ng ating bansa ay magkakaroon po ng mga pagkilos ng ating mga driver, magkakaroon po ng transport strike. Kasama po, hindi lamang ang mga driver, kasama ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na tinatamaan din ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero ano po ang hinihingi nyo? Anong hinihingi nyo dito sa pag-threaten nyo ng transport strike nationwide? Anong willing kayong tanggapin? Ang hinihingi po natin ay kagyat na tanggalin ang implementation ng old regulation law dahil sa loob ng 28 years ay hindi siya nagsilbi sa interes ng mga driver, hindi siya nagsilbi sa interes ng mga mamamayan, kundi nag-silbi lamang siya sa interes ng malalaking mga negosyante katulad ng Shell, ng Caltex at ng Petron. Pangalawa, yung pong kagyat na pagsuspende o pagtanggal sa usapin po ng isa-stock na langis at yung pagtanggal po sa bus. Dahil ito yung isa sa nagtutulak ng lalong pagpapahirap hindi lamang sa mga driver kundi sa ating mga mamamayan sapagkat sa bawat litro ng diesel na kinakarga natin, meron po 6 pesos sa ilalim ng isa-stock at halos sa kasalukuyan ay 10 piso naman sa usapin po ng VAT. Kaya ibig sabihin niya, nakapatong po sa bawat litro ay umaabot na po ng 16 pesos per liter yung nakapatong. Kaya nagdudulot ng pahirap sa hanip po ng mga driver at operator. Yeah. Pero, okay. Go. I was just gonna say, sir, naintindihan namin your request, no? Kaya lang mukhang matatagalan pa. These are long, medium-term solutions katulad ng pagsuspend ng deregulation law and pagsuspend ng excise taxes, pagsuspend ng VAT. Lahat po yan kasi kailangan dumaan sa Kongreso. So it might take a while. But in the meantime, what else do you want? What else are you asking for? Ano pang pwedeng gawin ng government here? Na immediate. Na immediate na solusyon. Ang tingin po natin ay merong mandatory ang Pangulo. Pwede po siya sa panahon ng krisis na gamitin niya na pwede po siya maglabas ng isang step order na isinususpend niya yung implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Pero sir, siyempre iba pa ho yung yung usapin ng buwis sa whether it's VAT o yung excise taxes. Pero ibang usapin pa po ho yung yung deregulation law. So ang gusto ninyo ibalik sa gobyerno pagdedesisyon kung magkano dapat ang presyo ng gasolina. Opo, kasi talagang sabi nga natin, siyempre, yung isa pa rin na panawagan namin, yung kagyat na rollback sa halagang 55 pesos. Pero alam niyo naman po yung naging problema dati. Kung gobyerno lang ang nagpapasya. Politicized yan. Oo, kaya nga nagkaroon tayo ng oil deregulation law na Politicized. tinutulan din ng maraming grupo ay dahil medyo hindi rin ganun kagaling yung pagpapasya ng gobyerno. Dati, politicized. nung wala po tayong oil deregulation law, sa bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo, ay nagiging bahagi ang sektor ng transport, nagiging bahagi ang mamamayan na nag-uusap. Kung tingin po natin ay magkano yung tataas at magkano po yung ibababa. Sa ilalim po ng oil deregulation law, ay mismo po yung gobyerno ay nawala ng authority o ng kapangyarihan para kontrolin ang pagtaas ng presyo ng langis dito sa ating bansa. At yan po ay mismo ayon sa Department of Energy na sinasabi nila na nakatali sila sa provision ng oil deregulation law. Pero hindi ho kayo natatakot dun sa sa pagbuwag ng oil regulation law na
iaasa natin sa gobyerno yung pagdidesisyon. Sa politiko. Sa mga politiko, ang pagdidesisyon kung Sa magkano politiko yung yan. tataas o ibababa ng presyo ng langis. Na dati ay tinamaan naman ng corruption. Tsaka po Yeah. dati puro subsidiya yan ng gobyerno. So nasa subsidies ng Tayo gobyerno, nagsasubsidy, hindi lang yung tao mahihirap, rin. pati yung mga mayayaman na yung mga sasakyan, pagkalaki-laki ng makina. Yun lang po. Hindi ko kayo nababahala na bumalik dun sa ganong sistema. Kaya nga po ang panawagan pa rin natin ay napapanahon talaga na tanggalin yung batas na ito at napapanahon din na bawiin mismo yung Petron at bawiin yung Malampaya para yung gobyerno mismo ang magpatupad at ang gobyerno ang magpatakbo ng ating industriya dito sa ating bansa. National Oil Company ulit. Okay. 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 Salamat. Thank you so much for talking to us today. Modi Floranda, Maraming National salamat po. President of Transport Group Piston. Salamat, sir. Salamat po. Salamat po.